Okay, so start na tayo. Dinig niyo ako? Hello? Yes, Kuya. Okay, sige, sige. So, sa pag-start natin ngayon, i-explain ko kung ano ba yung nilalaman ng system ninyo. So, ito yung system ninyo. Binibuild ko yung system ninyo via HTML, CSS, PHP, JavaScript, in PHP, and then ang isa is Ajax. So, regarding sa paggawa ng system, inuuna kong gawin itong HTML na part, which is the body, or ito yung una-unang kinocode or ginagawa ko. And then next is CSS para magawan ko ng mga layout or color ang isang system. And then JavaScript, ang JavaScript ang magpapagalaw or gagawa ng mga movements sa pag-implement ng system, like mga modals, buttons, ganon. So, or shake ba yung form. So, si JavaScript yung mostly ginagamit ko dito. And then, ang backend is si PHP. Lahat ng system na ginagamit na ginawa ko is build with PHP na programming languages. And then the Ajax is later on ko na i-explain kung paano to nagwo-work. So, brief background lang tayo. Bakit ba PHP ang ginagamit ko? Okay? So, bakit PHP? Pwede namang C#,
or other languages. Si PHP kasi guys, meron siyang tinatawag na dalawang programming type, which is procedural and then OOP. So, familiar na kayo regarding OOP. Sa procedural, kung halimbawa, basic pa lang kayo or gumagawa pa lang kayo ng program, mas madali nyo tong maintindihan pag halimbawa, i-code nyo na. So, anong nangyari sa system ninyo is, ito ang type na pinili ko. Mostly lahat ng system na binild ko is procedural type of programming ng PHP. And then, wala masyadong OOP na type of setup sa PHP kasi based on my experience sa inyo, like wala talaga kayong idea regarding on how program works, paano nag-work yung isang system, paano yung flow, paano yung pag-build ng isang system. So, ito yung pinili ko, procedural type of programming sa PHP. And now, upon sa pag-build ng system, si PHP ngayon is medyo pag nag-conduct tayo ng brief tayo ng documentation ni PHP as procedural type, mostly is common lang siya. Paulit-ulit lang natin siyang gagawin yung mga procedure sa PHP. So, ang system nyo ngayon, ito si system, ginagawa natin siya, may tinatawag tayong CRUD. So, si CRUD, ang ginagawa ni CRUD is create, read, update, and then delete. So, ito ang mostly na ginagawa ng isang system. Gagawa tayo ng registration sa user, create. I-read natin yung info ng user, read. And then i-update natin yung profile ng user, update lang natin. And then i-delete yung user, delete na itong sa CRUD. So ngayon, sa system natin, ano ba ang katangian ni PHP sa paggawa ng create? So, sa procedural type of programming, mas madali nyo lang itong maintindihan itong apat na to kapag ito yung gagamitin natin. So, pag OOP kasi, mostly dyan is object-oriented programming or class inheritance na lang to. So, dito sa procedural, ang mostly ginagamit natin dito is function. Yan, function. So, isi-set natin si procedural ngayon into functions na mga magki-create tayo ng mga function based on procedural type of programming. Pero sa OOP is class, mostly class lang to siya. So, hindi ko na to isasali sa ating tutorial kasi mas complex yun regarding sa paggawa ng PHP programming. So, paano ba nag-work tong create, read, update, delete sa procedural na PHP? So, ganito yan, class. So, sa paggawa ng code regarding sa PHP, halimbawa, PHP, so, ito pala yung unang gagawin mong syntax sa PHP. And then, maglalagay tayo ng functions. Functions dyan, halimbawa, create. And then, isi-set natin siya into
create. So, ito yung tinatawag na functions. Itong dollar sign na ginawa ko. So, kahit anong ilagay mo dyan na pangalan, create ba, first name, last name, so ikaw na bahala dyan regarding sa functions. So, create, declare tayo dyan ng variable, variable pa ang tawag dito. Variable. Tong dollar sign is create. Ikaw na bahala kung anong gagawin mo dyan or anong isi-set natin dyan. So, itong dollar sign is variable create. So, create if iset post. Ito, hindi nyo to muna maintindihan guys kasi pinapakita ko lang kung paano nag-work itong procedural type of programming. So, variable create is may lamang create if iset post submit. So, bababa siya dito, either gagawa kayo ng query dyan, hindi ko na pakita. And then, another query dyan, and then, another query dyan. So, ganito siya naglo-load sa PHP. Una, papasok siya dito sa create ng variable, and then, babasahin niya yung next line, which is, if iset post submit, kapag, ang meaning nitong iset is, kapag napindot, si submit button, gagawa daw siya ng kung anong gusto nyong, kung ano yung gusto nyong ipagawa dito. Kung gusto nyo bang mag-create, mag-read, mag-update, mag-delete. So, kayo nang bahala dyan kung ano yung gagawin nyo dito sa laman ng if, iset, post, submit. So, ganyan si procedural type of programming. Ganyan siya nag-work. So, upon sa implementation sa system ninyo, gumamit ako dyan ng CSS. So, okay na tayo dito sa PHP kung paano ko ginawa yung isang system. So, sa front end naman, pag-uusapan na natin yung front end ng system niyo. So, sa front end, ang ginamit ko lang dyan is HTML, CSS, tsaka JavaScript. So, hindi pa ako gumamit ng mga matalinghagang JavaScript dyan or Node.js ba dyan or kahit anong Unix, yung advanced na JavaScript. Kasi dito makikita nyo kung paano nag-work si JavaScript. Ang tawag dito sa JavaScript na ginamit ko is vanilla. So pag nakarinig kayo ng vanilla JavaScript, yan yung pinaka main or pinakaunang JavaScript. Hindi pa siya gumagamit ng mga Node, yun yung mga advanced type of scripting languages. And then sa front, may HTML, CSS, tsaka JavaScript. And then, ang back end, So, ang back end naman nito is PHP. So, PHP, ito yung front ninyo. Lahat ng system na ginawa ko, ito yung front end. And then, ang back end naman is si PHP. So, paano mag-i-interact ngayon itong front tsaka back and then meron pa tayong database. Okay, so meron tayong database pa dyan. Database. Okay? Ito yung pinaka-question ninyo regarding sa paggawa ng system. Paano ba nag-work si database, si PHP, si HTML, CSS, vanilla JavaScript? Ayan. So, paano sila nagko-connect-connect? Dito tayo mag-start sa HTML. So, mostly sa inyo, alam na tong HTML. So, sa HTML ngayon is kailangan natin ng
So, kailangan natin ng doc type or hindi ko na itutuloy ito class kasi alam niyo naman to. So, ito yung pauna, HTML, doc type. And then, gagawa ka dyan ng CSS or ano bang CSS na gusto mo. Gusto mo ba yung, depende na sa inyo. So, meron tayo mga input elements. Input name is equals to text. And then name, first name, and then class, ikaw kung anong ilalagay mo na class dito or ano lang, class name to siya ha, input fields. And then, input name, text, and then ID for JavaScript, and then eto. And then, for JavaScript. So, ganitong input fields, ang ginagamit ng HTML is etong input fields and then hihilahin ko yung UI gamit yung class input fields. Lalagyan ko yun siya ng kulay. Ito yung i-declare ko ngayon sa CSS. And then si vanilla JavaScript, actually pwede tong si name. Ayan, pwede yung value ni name, value ng input fields kung anong gusto ko dyan. Pero, mas prefer kong gamitin yung ID na JavaScript. Ito, kasi ito yung mostly na dapat i-pinpoint kung maggagawa ka ng interaction regarding JavaScript. Okay. So, ngayon, si PHP, ito sa front end na, meron tayong dyang input elements na gagawa tayo ng form pala. Meron tayong form. Ayan. So, hindi nyo pa masyadong ma-visualize pero explain ko na lang after paggawa ko na ng system. So, form. Ayan, form. Dapat nasa loob etong si input. Ayan, dapat nasa loob to. And then, di ba, first name, meron pa tayong input fields which is input, name, submit, and then type, submit. So, there are 8 types na input fields which is name, type, name, wait, wala pala. Hindi pala name, type pala dito. Type text, type submit, ayan. So, 8 to, meron pang input type as a number, type select, ayan. So, madaming input type na classification. And then, dalawa lang yung gagamitin natin para maintindihan nyo paano nag-work yung system. So, input type text, and then input type submit. Okay. So, ang lalabas na UI dito sa front page is ganito. So, first name, may label dito na first name. Halimbawa, ito yung form. So, first name and then button na submit. Kapag naglagay ka dito sa loob ng first name at gusto mo nang i-save or gusto mo nang mag-create, pipindutin mo tong submit. Ngayon, hindi pa mag-interact dyan si PHP kasi meron tayong tinatawag na HTTPS. Or sa nasa URL lang to makikita dito sa itaas mamaya pag gagawa. So, para pumasok to, itong si first name, pagka-submit ko daw, anong gagawin? Pupunta siya dun sa kung anong action yung ginawa ko dun sa form. So, sa form, meron dyang action na tinatawag. Kapag napindot ko daw yung form na input type submit,
pupunta siya sa action dito sa form. And then kung nag-create ako dyan ng process login.php, ngayon, pupunta yan, itong form dito sa process login.php. So, from process login PHP, dito na tayo gagawa ng code ni PHP. So, PHP, and then, ending tag ni PHP. So, si PHP ngayon, isisendan siya ng data via URL. Or, meron diyang, sa form action process, meron pa diyang tinatawag na type post. Ayan. So, ang type na post, method pala, sorry. Method post. So, ngayon, itong method na post, kukunin niya itong lahat kung ano bang ginawa mo dyan na mga input fields papunta dun sa process login.php. So, lahat ng value dyan na in-input mo dyan sa text box na yan, first name, is pupunta sa process login.php. So, dun lang magkaka-interact si PHP or mag-receive ng data or magpa-process once na sinubmit na natin yung form. So, sa PHP ngayon, hindi siya magbabasa through label. Babasahin ni PHP yung input fields via name. So, ito yung pinaka-importante regarding sa paggawa ng input fields. Ngayon, si PHP is dito lang siya nagbe-base. Ito crucial na dapat nyo maintindihan once na nag-debug na kayo. So, si input fields name, first name, ito lang yung babasahin ngayon ni PHP. Yan lang yung babasahin ni PHP. So, kung ano man yung nilagay mo dyan sa text box at hindi tugma itong name, first name dito sa PHP na code, walang mangyayari na pagsisave. Kasi, paano naman kukunin ni PHP yung value dito sa input field? So, gagawa tayo ng variable, ito, first name is equals to $_ post, and then name, first name. Ayan. So, sa paggawa ay from HTML, CSS, papunta sa PHP, dito lang i-recognize ngayon ni PHP kapag ano ang nilagay mo dyan sa name na dito sa syntax na name. Halimbawa, first name. So, yun din yung kukunin mo dyan papunta sa variable na first name. Ito ang magsisignal kung meron ng laman yung galing dun sa name na first name, kung ano bang in-encode mo dito sa text box na to. So, ngayon, ito, as a procedural type of programming sa PHP, unang babasahin to na code. Ngayon, bababa tayo dyan sa database. So, eto na, ang tinatawag na pagpaprocess natin ng code. Ngayon, ang tanong, meron tanong dito sa akin kung paano ba nag-work yung database papuntang HTML, CSS. By the way guys, walang kinalaman si database kung anong UI mo dyan sa harap. Wala siyang pakialam dyan kung ano bang nilagay mo dyan ng mga kulay-kulay. Kahit anong pagpapaganda mo yan, pag once na sinubmit mo yan, walang gagawin si database dyan, kundi wala, ignore lang. Kasi, hindi niya naman mababasa kung ano yung CSS or HTML na mga syntax. So, sino lang ba ang pwedeng mag-interact? Eto, by the way guys, pwede na sa latest natin ng mga ngayon, trends sa technology, pwede na mag-direct ito yung CSS kasi meron na tayong mga advanced na mga scripting type of languages. So, upon creating sa mga CSS, pwede na tayong mag-interact sa database.
Pero ngayon, para malaman nyo muna kung paano nag-work yung isang system is step by step natin aalamin kung paano nagpa-process. Mas madaling maintindihan ninyo to after nating gawin or kapag magko-code na tayo. So ngayon, balik tayo. Si database is wala siyang pakialam dito sa CSS. Magkaka-idea lang or magkaka-signal lang to si database once na pinrases na to ni PHP yung na-receive niya na data galing dito sa form na CSS HTML. So, ngayon, ang nangyayari ngayon, kapag form, input type name, first name, kapag napindot daw yung submit, kung ano yung nilagay ko dyan sa text box na yan, is pupunta siya dito sa process login.php. So, itong process login.php, gagawa tayo dyan ng another program, which is ang pangalan is si process login.php. By the way guys, pwede nyong i-check. Ganito ko ginagawa yung mga PHP programming languages natin. So, pwede nyo i-check ngayon dyan sa mga existing program ninyo yung mga PHP na mga page. So, para makita nyo lang kung paano nag-work tong input fields na galing sa front page papuntang PHP. So, meron na tayong process login.php. Ang ginawa ko dyan sa process login.php is procedural type of programming. As I said, galing dito sa PHP procedural, create, read, update, delete, pababa niyang gagawin yung task kung ano man yung ilalagay mo dito. So, halimbawa, mag-create tayo or user registration ang tawag. So, sa user registration, etong syntax na to, medyo mahirapan pa kayo intindihin, pero pag palagi nyo na itong ginagamit or kapag gagawa na kayo ng program later on, ma-adapt nyo na yung programming style. So, sa PHP, si post first name, itong first name na to is galing dito sa input fields na name, first name, isi-store niya ngayon dito sa variable na first name. So, pagka-receive nito ni first name, kung ano man ang laman nitong text box na to is naka-stored na dito sa variable na first name. So ngayon, gagawa tayo dyan ng query. So, ayan. Halimbawa lang to. Later on ko nang i-explain kung paano yung connection. Sige, explain ko na lang pala. So, si PHP ngayon, paano niya i-connect si database at si etong PHP programming languages. So, tatawagin natin tong database na to kung halimbawa, siguro nakagawa na naman kayo ng database. Magsiset tayo dyan ng database na pangalan lang is, halimbawa is user database. Or ang usually, nakikita nyo dyan sa database niyo kung anong pangalan ng system niyo. Kung anong pangalan ng system niyo, ang ginagawa ko dyan, halimbawa, inventory management system. So, IMS _ database. So, mostly, ganito yung pagkakagawa ko dyan sa database niyo. So, later on na natin gagawin kung paano ko nagsiset ng mga table. So, si database ngayon is tatawagin ni PHP, si IMS database. So, sa PHP, meron tayong tinatawag na connection via database. So, i-check nyo ngayon sa programming ninyo, may page dyan na ang tawag connection.php. So, alaman ng connection.php is meron tayong variable na localhost. So, set natin dyan as localhost. And then, root is equals to root.
and then password. So, SAMP yung ginagamit natin, default na yung walang password. And then, dito na magkukonect yung database sa PHP programming ninyo kapag nag-set na kayo dyan ng variable database is equals to IMS underscore database. So, ayan. Hindi pa to siya nag-work or hindi pa to nakakonect ang database kasi sinet lang natin into variable ang mga info ng ating database. Okay, so meron tayong MySQLi or ito yung ginamit ko na database para sa inyo kasi mas madali lang to intindihin. So, ito ang magkuquery ngayon papuntang PHP. So, si PHP meron siyang MySQLi connect. Ayan. Connect, close open, and then localhost, comma, and then root, password, and then comma, and then root database. By the time na ginawa na natin tong connection.php at kinonect na natin siya sa MySQLi or MySQL pero meron tatlong type ng type of pag-save sa database or pagkuha ng database. Meron tayong MySQL, MySQLi, or PDO type. So, etong MySQLi, ito yung usually ginagamit ko para mas convenient lang sa inyo as a student. So, by the time na ginawa natin tong connection.php, dito pa lang magkakasignal si database na, uy, merong PHP code na tinatawag yung database na to na si IMS database. So, ayan. Diyan lang magkaka-interact ngayon si database kapag tinawag na natin siya via PHP. So, walang kinalaman dyan si database kung ano man yung gagawin mo dyan sa front-end. At ang magpaprocess lahat ng yon sa back-end ay si PHP. So, nagets nyo na kung paano nag-work yung PHP as a back-end ng inyong programming languages. So, eto, balik tayo dito sa process login.php. Kapag hindi natin tinawag or hindi tayo nag-set dyan ng connection via database, kahit anong save nyo pa dyan, or submit, pupunta lang siya sa process ng code or process login.php pero hindi siya magsisave sa database kasi wala siyang connection via database. Ang ginawa ko dyan sa code ninyo, so later on, i-explain ko din kung paano nag-work tong include. Yan, check nyo, meron din include dyan. Include sa programming languages ninyo. Include in connection.php. So, ang labas nito, para konti lang yung magiging laman ng code ko, include yung ginamit ko sa PHP. So, parang etong code na to, nilagay ko lang dyan sa taas. Pero para hindi na madami yung i-code ko, tinawag ko na lang siya via include.php. Pero another page to siya. So, ang tawag dito is connection.php. So, check nyo dyan sa system niyo meron dyan connection.php. So ngayon, procedural type of programming naman yung ginamit natin dyan. Yung unang babasahin dyan, yung include connection.php, ito, yung connection via database. And then, proceed na siya ngayon sa variable first name, post, first name, which is galing dito sa input fields na first name, itong name, and then, dyan ka na magsa-start ngayon ng query. So, pwede kayong mag-research dyan kung paano nag-work yung insertion
So, variable, insert, syntax muna, which is query. So, yan. So, dyan na, maglalagay ka dyan ng insert into first name, value, which is itong first name. Ayan. So, ang gagawin ngayon dyan sa process login.php, include connection.php, unang babasahin, and then stored yung sinubmit mo dito na name, first name, kung anong ginawa mo dyan, first name. Ang magiging laman nitong first name na variable is kung ano yung nilagay mo dyan sa input fields na yan. So, kung halimbawa first name, so yun na yung magiging laman ng first name na variable mo. So, ngayon, sa query natin, may ginawa tayong insert query. So, I think familiar na kayo kung paano mag-query papuntang database. So, sa PHP ngayon, meron tayong variable. So, ilalagay daw natin sa variable na query, pwede naman tayo pala mag-direct, pero nilagay ko lang siya dyan. So, query, insert into first name, ayun, dito na, ano yung term na insert into first name, value, variable, first name, ayun. Ayan. So, ganyan na yung process niya. Sa IMS database ngayon, ito database pa lang to ha, mag-create ako dyan ng table which is, ang pangalan is user table. Ayan. Si user table ngayon, meron siyang attributes na first name, last name, and then so on. Ayan, so naka-table na yan sa database. So, insert into first name, ito yung query na to is pinaka-importante to sa database or sa MySQLi. Insert into first name na table, value, first name. Ngayon, yung pag-declare dito sa process login.php, magkaka-interact lang tong input fields kapag gumawa na ako ng query at ipinasok ko na yung value via first name na variable. Ayan. So, dyan lang papasok yung dyan na magkaka-interact itong input fields papunta dito sa database. So, kung ano yung nilagay mo dyan, kung halimbawa ang nilagay mo dyan, mystery, automatic, itong data na to, dadalhin to papuntang database at ang ilalagay dyan sa table name na first name, which is kung ganito yung layout niyan. So, column, first name, and then last name. So, sa baba ni first name, andyan na yung value or yung field, ang laman ng field na first name. So, andyan na si mystery sa database. Okay, so, ganyan nag-work yung system or yung flow ng isang system. Ngayon, saan kayo naguguluhan sa pag-process ng PHP? So, pwede kayong magtanong ngayon. Kung saan kayo naguguluhan? Ito yung front page, back end, and then the database. Para ma-explain ko pa, kung in simplest form na pwede kong maano sa inyo. So, anyone na gustong magtanong or naguguluhan or something na, sir, paano nag-work o ganun. So, para lang may ano lang ako,
upon sa pag-starting ng paggawa ng system ninyo. Okay? Ano ba, klaro ba sa inyo lahat kung paano nag-work itong system? Anyone? Parang tulog na yata yun. Wait lang, wala na nasagot? Or okay ba sa inyo? Okay, so, okay, sige. By the way, pwede nyo tong i-replay kasi, naka-record to. So, pwede nyo ulitin lang pag hindi nyo pa naintindihan. Okay? So, kung halimbawa, medyo clear na sa inyo, hindi naman masyadong clear, pero pinakita ko lang yung flow ng system. And then, di nyo lang pa ma-visualize ngayon kung paano talaga exactly nagsustored kasi meron tayong mga variable, may mga post, may connection, mga kung ano bang something na hindi nyo pa na alam or anong meaning nito. Later on, explain ko sa paggawa ng system. So, by the way, ito lang yung flow. Flow lang yung nakabuo ng system. So, eto na. So, sa system natin, meron tayong HTML, CSS, JavaScript, PHP, tsaka Ajax. Pero, ang gagawin natin sa code ninyo, mga yung zero talaga sa programming languages, ang gagawin lang natin is itong apat. Or pwede yung tatlo. Ayan. So, pwede yung dalawa, tatlo, or eto, pagsabayin natin itong apat. So, sa tutorial natin, guys, gusto ko makagawa kayo ng HTML. Ito yung magiging laman ng ating tutorial. Kung depende kung anong schedule ko. So, HTML, CSS, ayan, PHP, ayan, PHP. Explain ko din sa inyo kung paano nag-work yung database ng MySQL. After nito is imamigrate natin ngayon sa GitHub itong mga project ninyo. So, imamigrate natin sa GitHub yung mga project ninyo para ma-save natin yung mga ginawa nyong system. So, upon sa paggawa nyo ng system or task na to, at the same time, alam nyo na kung paano stored ng code or para pwede nyo i-view anytime kung gusto nyo baguhin yung code. So, meron tayong GitHub na tutorial lesson. So, after GitHub, gagawin natin siyang desktop application. So, pag okay na yung sa storage natin, itong sa GitHub, nakapag-send na tayo or nakapag-save na tayo ng mga system ninyo, ituturo ko naman sa inyo ngayon yung parang application or desktop application na siya. So, I think familiar sa inyo yung tinatawag na .exe. Ayan, .exe na mga application. So, gagawin natin ngayon itong HTML, CSS, PHP, MySQL into desktop application. So, halimbawa, my first project.exe. So, ituturo ko din to kung paano parang desktop application na yung gagawin nating system. So, ito yung kabuuan ng lahat ng gagawin natin sa loob ng ating tutorial. So, gusto ko makagawa kayo ng system na mayroong CRUD, create, read, update, delete, and then may kanya-kanya kayong CSS, PHP, and then dapat nakapag-save sa MySQL, and then dapat din meron kayong backup which is si GitHub, and then after nito, kapag nasatisfied na kayo sa system niyo, ituturo ko na tong paggawa ng desktop application. So, my first.exe. So, magiging application na siya after. So, ayan, later on,
alam nyo na ngayon kung paano babasahin yung code sa system nyo. So, eto meron akong ginawang code which is so, papakitaan ko kayo ng mga sample, ano, sample ng mga ginawa kong project recently. So, para makita nyo lang din kung ano ba yung mga connections, ano ba yung connection, ano ba yung process login.php, yung database connections, ayan. So, papakita ko yung code na yan. So, ayan. So, meron akong ginawa dyan. May ginawa ako dyan na log or index.php. So, wala pa ako dyan. So, itong login.php. So, ito yung nilalaman ng code sa backend. Ano, sa mga system. So, itong form, meron siyang action process login.php and then method na post and then ito yung mga input fields na yon. So, merong please enter your username, please enter your password, and then so on. So, hindi mag-work itong input fields na to or mga codes na to kapag hindi ko sinubmit or ito yung button. Button, pwedeng gamitin yung input fields, type button or button class, button primary, type submit. So, basta yung type, ang pinaka main gagawin niya is isa-submit niya. So, pagkapindot daw ng login na button, pupunta daw siya sa process login.php. So, process. So, makita nyo dito sa folder na tong process, meron dyang login process.php. So, ano ba yung laman ng login process.php? So, include, ito yung sinasabi kong include connection.php, and then if server request method, ito, explain ko din to pag gumawa na tayo ng program. Username, password, so ito, variable, and then merong post, username, tsaka password. So, saan ba galing tong post at tsaka password? So, galing to dito sa login, which is, merong nakalagay dyan na name, which is username, and then password. So, ayan, dapat tugma yan kung anong nilagay mo dyan sa username, name, username, at saka name, password, dapat dito sa PHP is magkatugma yan. And then gagamitan mo yung post para siya ang mag-hold kung ano man yung tinransfer ng input fields, ng form, papuntang login process.php. So, isi-store niya dito sa password and then username. Okay, and then gagawa tayo ng statement. Ayan, mga connection, prepare, and then query. Ito yung mga query na yan. Select, and then bind param for serialization or is-serialize niya daw yung nilagay mo dyan sa mga input fields na yan. Dapat walang number or mga characters dyan na iba-iba. Plain letter lang tsaka number. Ayan, so wala na yung mga underscore. Ayan, so pwede natin lagyan, pero meron din tinatawag na
may SQLi injection. So pag in-inject yan, yung mga form na yan, in-inject yan ng parang query siya, itong si Bind Param ngayon is realize na yan kung tama ba yung ginagawa mo dyan sa front page. Kasi possible na i-penetrate yung database mo at ilabas yung admin privilege mo na account. At papasukin niya na ngayon yung system niyo, either sirain nila or i-debug or tawag ito, i-change yung interface. So, kaya meron tayong mga serialization or i-serialize natin yung mga strings or mga input fields na ipapasa natin sa login.php. So ngayon, kapag nagawa na natin to, papasok siya dito sa session and then statement close and then variable connection to. So, dyan niya lang gagawin yung procedure papuntang database. So, i-check niyo dyan sa system niyo, ganito yung pagka-construct ko sa system niyo. Gagawa ko dyan ng mga folder and then PHP na code. By the way guys, ang pinaka-importante pala upon creating sa system niyo is wala na to, yung mostly pag nagawa kayo ng halimbawa GUI lang, pwede kayong gumawa dyan ng index.html, di ba? So para madaling makita sa front page. So bakit hindi index.html yung ginawa ko dyan? Kasi hindi lang siya interface, meron na tayo interaction between database. Kaya papalitan ko ng index.php para yung tag ni PHP is hindi mag-error. Or ito yung babasahin na code ni PHP. Ayan, si index.html sir, pwede din ba? Wait lang. Try natin kung anong yung error. PHP, ayan. So, binasa niya ba yung tag na PHP? Ang ginawa niya, wala. Hindi ko alam kung sino yan at hindi ko i-recognize kung ano yung tag na yan. Ano yung i-recognize ko? Yung mga HTML elements lang like H1, input fields, ayan. So, ayan, mga paragraph. Ayan, ito yung mga common, div, H2, ayan. So, ito lang yung i-recognize ni HTML. So, para mag-process si PHP, gagawa tayo ng index.php. Okay, so, ganyan nag-work si PHP programming. So, any question regarding PHP? Para makapag-proceed na tayo. Kung none so far, tomorrow, siguro set natin pa din, 9 p.m. Gagawa na tayo ng first HTML, CSS, tsaka PHP na system. Consist of CRUD or create, read, update, delete. So, makaka-create na kayo ng simple na form, simple na system which is made from PHP languages. So, yun yung magiging outline nitong tutorial natin. So, question regarding PHP. Hello, guys. Meron kayong question? Okay, sige. At least magka-idea lang man kayo. Pero, gagawa tayo ng GC ha? Or, pwede ba kayong sumali sa, Discord? Kasi, andun din yung tutorial ko regarding sa mga
PHP subject. So, meron akong Discord, isasali ko kayo doon. Pwede din tayo gumawa ng group chat sa Facebook, which is doon nyo isisend lahat ng magiging problema ninyo regarding sa paggawa natin ng system. So, anytime, kapag halimbawa, trip nyo gumawa ng codes, tsaka nag-error, send nyo lang doon, didebug ko, and then, gagawin kong correction, pero, ibabalik natin pag halimbawa 9 PM na, so ipapasok nyo na doon yung magiging problema niyo. So along the way na ginagawa nyo yung task is pag may problema, erase nyo lang yung concern at sasagot ako. By the way, yung mga system niyo is okay na, gawa ko na. Ang gusto ko lang gawin ninyo is gumawa kayo ng sarili ninyong PHP system, which is consist ninyo, idea ninyo, or kung ano man yung gagawin ninyo. At saka meron kayong susundan, anytime pwede nyo lang ulit-ulitin. So, isisend ko lang, gagawa tayo ng group chat later on. Ha? Yes, sir. Okay, so upload ko na sa YouTube yung tutorial natin. So far, okay naman, na-explain ko na. Send ko na lang yung YouTube link and then add ko kayo sa group chat or group natin. Ha? For more updates. Okay na, thank you guys. And then, Thank you. okay, sige. Thank you. Mga plastic. Magutok sa bot.